Okay, so before natin i-start itong episode na to, quick disclaimer lang. Around 25 minutes and 30 seconds ng podcast na itong episode na ito, ay magkakaroon ng parang skip or cut yung podcast. Okay, that is because during nung live stream, biglang nag-end yung podcast. Bali na putol yung live stream namin. And yun, may isang promoter or yun, promoter, bali binlock niya yung live stream. Kasi yun yan, nagpakita kami ng ng isang fight kung saan yun, gumawa kami ng mabilis lang na commentary. So, yun lang naman. Pero don't worry, mapapanood nyo naman yung ginawa naming live commentary during this podcast. And yun, marami pinag-usapan. Random stuff nga. So, yun. Thank you. Enjoy itong episode. Thank you. Okay na ba yung microphone ako? Ayan, uy, Ayan. grabe. Matamis yun. Matamis to. Dami mo budget ha? Dalawa yung guest mo? Oo. Nalito lang to. Dapat ko sinabi. Ito yung beat. Kaya nagiging mahal yung hobby. Hawak Kasi mo, kunwari itong beat na to. Hawak mo ang beat. Hawak mo ang beat. Patay na ba yan? Para matigil na yung laro. Di ako bastos eh. Mabait akong tao eh. Ayoko makarinig ng mga nagduduguit tenga ko eh. Palalaking tao, taas ang standards. Ang galing ng director natin. Ayan, welcome sa bagong episode ng Ang Paborito Kong Podcast. And today, wala tayong topic. Random. Kasama natin si Louie, ang director. Dash random lang. Dash random lang. Random na usapan lang. Dash random. Hindi single drop. Random drop. Ano nga ba yung ano? Ano nga bang gagawin pag single drop? Yung ano? Tatlo lang hero yung mapipili mo. Oo. 3 hero life mo pipili. Tapos, tama. 3 lang. Isang strength, isang agility, isang intelligence. Tas random yan. Ganun ba yun? Akala ko, random lang yung ibibigay sa sa player, regardless kung swertehin ka, lahat, if ever, lahat strength, kung malaking ka, ganun. Hindi. Isa-isa yun. May clone na yun. Hanggang Dota 2 din ba? Dota 2, ganun din? May ganun din ba? Wala. Ganun din. Ganun din sa Dota 2? Kaso sa Dota 2, 4 na kasi may isa ng universal. Universal? Ano ibig sabihin pag pag universal? Parang pinaghalo-halo yung tatlo. May mga ganong hero kasing Kunyari si Nature's Prophet, di ba? Minsan carry siya, minsan support. Ilagay siya sa universal. May ganun ba pala? Kaya, si Nature's Prophet, sino nga ba yun? Furion yun, di ba? Oo, pure yun. Intelligence yun siya dati. Kinawang universal. So, pwede na mag-carry ngayon si Furion? Pwede. Ayoko sabihin, parang kahit dati rin, may kaibigan ako dati, kaklase ako nung high school. Siyempre, parang advanced talaga siya sa amin eh. Advanced siya mag-Dota sa amin. So, yung mga nakakalaro niya is yung mga tambay talaga ng com shop. Tapos kami, nakakalaro lang kami, like after school lang. Tapos sa bahay, ganun. Pero siya talaga, tambay siya ng com shop. Din yung mga katropa niya talaga. Tapos kami puro basketball. Siya puro com shop lang. Tapos yun, first time ko makakita nga ng pure yun na na kumikil. First time ko yun. Kasi akala ko, pa pure yun, support ka lang. O ikukulong mo sila rin sa puno. Di ba may puno yun? O ikukulong ka sa puno, tapos gagawin niyang creeps, di ba? Tapos push. Ganun dati yun eh. Tapos nakaano lang siya. Ano ba yung niya? Boots of Travel. Tapos nakaano siya nun. Minsan dagon pa. Minsan nakadagon pa. Ayun, hindi. Ewan ko. Ewan ko nakadagon siya nun. Pero yun nga, ano may Mjolnir? Hindi, may mas pa sa Mjolnir eh. Pag i-upgrade mo yung Mjolnir, ano ba ta? Maelstrom. Hindi, upgraded na yan. Yung Mjolnir, upgraded na. Okay. Pero hindi, di ba mayroon pa Maelstrom?
Oh, yun yung hindi upgraded. So Mjolnir. Emjo. Emjo, Ah, okay. Emjo. O yung magkakaroon ka ng kidlat sa di ba? Ah. Tapos parang bibilis yung yung atake niya. So yun, nakaka-push siya. Tapos ang gulat ako, parang daya naman, di namin siya mo. Kasi tatago siya ron sa mga tawag dun? Sa mga Puno-puno. blind spot. Oo, sa mga puno. Nagtatago siya ron sa parang bato na hindi mo siya ma-atake. Kung hindi ka long range, nagtatago siya ron. Tapos, Sa cliff. sa cliff. Tapos, kinukuha niya rin yung mga neutral. Naka-Helm of Dominator ata siya. Nakalimutan ko na eh. Yun. Kukuha ka ng neutral. So, yun. First time ko makakita ng ganun na dati sa Dota. May mga ganun nga. Akala ko dati kapag in-type ka, ay na lang, bagal na ng internet ko. Bagal na internet ko, no? Biblink-blink ka. Ay, no, putang ina. Shit. So, yun nga. Anyway, yun nga. Kapag nag-ano siya, ano ba yun? Ano ang sinasabi ko? Ayun, kapag int, most likely, parang yun nga, parang support or kaya... Mage. Ganun. Mage, damage ka, di ba? Ganun. Yun yung pagkakaintindi ko sa Dota. Yung wala, may mas malalim ang plan na Shoutout pala kay Boss Pat. Nakalaro ka sa Dota na nakaraan. Nakalaro ko siya? Lakas mag-slardar ni Boss Pat. Ano yun? Ano ba yung turbo na sinasabi niyo? Ano ba ibig sabihin nun? Mabilis yung pera, mabilis yung XP. Parang ganun. Kaya parang hindi siya ganun kahirap mag-farm. Okay. Parang may ganun din sa Dota 1 dati. Alam mo ko ng tawag. Parang may ganun sa Dota 1 dati. Parang mabilis ka magkakapera. Ewan ko na ba tawag din. Baka may mode, no? May mode. Parang may mode nga. Nakalimutan ko na. Ano ba yung APNP? All pick? APNP? APN. Ano ba yun? All pick, no... Nakalimutan ko na. Hindi ko rin nabutan yung APNP eh. Yung dash APNP. No power-ups? Ano yan? No power-ups. Yan. Yung parang Yung walang double damage. Yung Ah. yun. So, yun. Tapos, yung first time ko mag-Dota noon, tinuruan ako ng kaklase ko nung high school. First year ako noon eh. Tinuruan, parang yung kapitbahay ko, parang nagdo-Dota daw siya. Nagdo-Dota daw siya. Tapos, parang, para mag-1-on-1 daw kami. So ako, wala pa ako masyadong alam sa Dota, siya nakakapag-Dota na. Nagano kami, nagaya kami sa com shop. Pero before yun, nagpaturo muna ako sa kaklase ko. Kung sino magandang hero, ano yung magandang build. Tapos doon niya inintroduce sa akin si Abaddon. Yun yung unang hero mong ginamit? Si Yung Abaddon? pinakauna kong hero talaga. Kaya, parang tuwing nag-Dota rin talaga ako noon dati, parang dadalian ako kapag Abaddon nga yung gamit ko, ganun. Parang comfort hero ba? Alam mo yun, parang comfort hero ko. Yun yung si Abaddon. Tapos, yun tinuruan niya ako, unahin ko daw yung Vanguard. Siyempre, Threads. Threads. Threads, yun yung unang bubuin. Tapos Vanguard, sunod kang bubuin. Tapos, ko daw mag-Vanguard. Gumawa pa rin ako ng isa pang Vanguard. 2 Vanguard na gamitin ko. Napatong. Tapos Battle Fury. So yun. Parehas kami newbie nang nakalaro ko nun. Yun, durug-durug siya sa akin. Gamit niya nun si Lycanthrope. Yung may aso. Yun yung gamit niya nun. Ang nabutan ko sa'yo kasi dati ang ginagamit mo si Razor na eh. Si Razor nang ginagamit mo nun?
ikaw ang ginagamit, yung pag nakakalaro tayo. Alam ko Ah, yakid, di ba? Razor na yung gamit ko. Oo. Oo. Natutunan ko yun nung naglalaro ako sa nung nakalaro ko yung yung kaklase ko dun sa high school, yung third year kami. Doon dumating siya. So, akala ko marami na akong alam sa Dota nun. Tapos, yun, ginamitan niya kami ng Razor. Sabi ko, inang, grabe naman yung hero na to. Yun, Chain Lightning, banat, Chain Lightning ulit. Tapos namamatay na ako. Sabi ko, grabe na nakikipagsabayan siya. Yun, doon ko natutunan yun, Razor. Ano pa yun dati? Tawag dun? Razor, Helm of Dominator, tapos Manta. Hanggang ngayon naman, manta pa rin yung item sa kanya. Hanggang ngayon ba, Manta pa rin. Yun yung ginaya ko sa niya nun. Helm of Dominator, tapos Manta. Sabi ko, bakit Orb Effect? Orb Effect yun eh. Di ba? Orb Effect yun eh. Dati. Pero alam mo Hindi sa ko Dota, kasi alam yun sa Dota 1. Oo. Pag sa Dota 1 kasi pre, pag sinabing Orb Effect, yung isa hindi gagana. Di ba? So, sabi ko, Orb Effect yun pre, paano yun? So, explain niya sa akin, hindi, yung Helm of Dominator pre, gagamitan mo yan. Kasi syempre, regen, lifesteal. Yun yung paggagamitan mo niya. Kasi, pero yung Manta, yung ilo lang yung gagamitan yun, di ba naman kailangan yung mana burn yan? Kasi may mana burn, ewan ko lang ngayon ha, pero yung Manta kasi dati, ewan ko hanggang ngayon, may mana burn yun eh. So hindi ko rin kailangan nun. So ang ilalagay mo sa purse, di ba may slot yun? Slot 1, slot 2, slot 3, hanggang 6, di ba? Ewan ko lang ngayon ha, pero hanggang 6. Ilalagay mo sa slot 1, yung item na kailangan mo yung effect niya. So, kunwari, ilalagay ko mo yung Helm of Dominator doon sa slot 1 para kukunin mo yung lifesteal. Para yung mas gagana, no? Oo, ganun. So, ganun dati. Kaya yun. Yun yung ano ko. Ikaw, ano bang una mong nagamit na hero nun? Si Dota Ascar. 1. Ascar lang tinuro eh. Sino ba naturo sa'yo nun? Si Kia Kenneth. Maganda nga yung Tapos- skill, no? Tapos nagbabalanar pa ako dati. Balanar. Parang madaling gamitin kasi yung Huskar kung alam mo lang yung timing ba ng SS niya. Kasi kung mali ka ng timing ng SS niya, makamatay ka, di ba? Mahirap din patayin kasi si Ascar. Ay, ngayon. Ganun pa rin. Yung mga spammer ng Ascar, mga Chinese eh. Ang hirap patayin. Kahit dati rin no? Kasi parang yung SS niya, Life Ay- break. di ba may passive siya, di ba? Na kapag mababa yung ano mo, yung... Mataas yung magic resist tsaka mataas yung attack speed. Yun eh. Pag low HP siya. kapag low HP niya. Yung nag-comment kaya nyo bawas sa Dota. Sino yan? Si Kuya, Uy, si Kuya. right boot sa lao. Yan. Ano bang gamit na hero niyan dati? Si Kuya, ano mong hero Tanongin mo, ginagamit? anong first hero niyan? Sino daw ng hero ginamit mo? Ang alam ko si Esben eh. Di ko alam kung sino ba unang niyang ginamit. S-Ben? Si Troll yun. Alam ko si Troll. Si Jarakal, oo. Jarakal. Isa rin yan sa una kong hero na natutunan. Ano pa yan pre? Dati, diba, Threads, Double Butterfly, Double Basher. Double Basher, Double Butterfly. Hindi ka na makagalaw pag na-bash ka na. Troll yun versus Oscar. Mag-aan Parehas magkamukha sila kasi eh. yun eh. Oo. Parang same family sila ng mga... ano ba Apat tayo? yan sila eh. Si Batrider tapos si Dazzle. Dazzle, yan. Ano nga bang kapangyarihan nun ni Dazzle? Yung Grave, hindi ka mamatay. Pero
pa ba yun? May armor, may heal, may poison, ganun. Parang may poison nga siya. Pero mas late ata si yung nang lalambat. Si Batrider. Oh, Batrider. Oh, yun. Nakakamiss din. Pero nung nilabas na yung Dota 2, tinaray ko talaga yung Dota 2. Pero medyo nahihirapan na ako for some reason. Siguro yung gawa ng graphics. Ganun. Oh. Parang nalilito ako. Ganun. Parang sobrang ibang laro na siya. Ibang laro na talaga yung Dota 2 compared sa Dota 1. Para sa akin. Yan, siguro kaya... Madaming manabi ng binago eh. Madaming dinagdag. Yun. Pero, alam ko, before magkaroon ng Dota 2, meron pang yan, yung Heroes of New World yan. Yun ang di ko talaga nilaro. Nilaro ko saglit, pero wala, hindi talaga. Parang masanay ako sa graphics ng Dota talaga na, alam mo yun, low res wala. O yun, di ganun katindi yung Pag mga pinipindot mo pa yung mga, sa shop, di ba may mga bosses yung pag pinindot mo? Oo. Bibili ka? Oo nga, ganun nga. Yun. So, ano pa ba? Pero, before yung Dota, ang nilaro ko nun yung Battle Realms. Ewan ko na nabuta mo yun. Hindi ko naabutan Yun. yun. Battle Realms. Sa mga yun ang pinakauna unang ano ba tawag sa ganun? Basta yung ganung klaseng laro na bubuo ka ng camp mo. Yun, parang yun ang unang game na nalaro ko talaga. Battle Realms tsaka Counter-Strike. And yun. Yung mga ganong klaseng laro, yung mga Counter-Strike, PUBG, ano pa yun ngayon, isa pa, yung COD. Yan, wala talaga, banu talaga ako nun, hindi ko talaga kaya yun. Pagbarilan, no? Actually, sa lahat na nga ng ng Barilan. video games, nahihirapan talaga ako for some reason. Hindi ko talaga kaya. Pag mga pang competitive. Di ko talaga kaya. Parang casual game lang. Hanggang ganun lang talaga. Kahit nga casual game, nahihirapan niya ako pag tayo naglalaro eh. Parang kung ano bang gagawin ko yun, tinuturo niya lang ano gagawin ko yun. Kasi dati parang hindi ko pa alam yung mga rotation yan. Kayo lang nagturo sa akin ng mga rotation yan sa ML. Sa ML na. Oo, may ganun pala sa ML. Yun. Ang Alucard ng Baor, Cavite. Killing is better than mercy. Yan lang. Ano na? Pero, anyway pala, sa mga nanonood ng PBA, kung may nanonood man ngayon na nanonood ng PBA, tangina, walang import yung token text. Diba? Kilala mo si Bolbol, di ba? Wala. Injured. Sino kalaban nila? Meralco. Tapos na sila, semifinals. Tapos na-injured si Bolbol. So, all Filipino ngayon yung token text. Pero, lamang pa rin yung token text sa Meralco. Yun Malakas pa rin sila. Oo. Pero, malalim kasi yung lineup ng token text eh. So, yun. Yun lang naman. Pero napanood mo ba yung... Kasi, di ba, nanonood ka ng MMA, napanood mo ba yung boxing kanina? Nang kanino? Yung kay Usyk? Ay, hindi eh. Yun. So, dun sa mga dinakam, si Usyk yung World Heavyweight Champion sa boxing. Wala pa siya. Nakabangon ko lang ka din kasi eh. So, yun, wala siyang talo. Ang kalaban niya is kickboxer na nag-transition sa boxing. And second time niyang lumaban sa boxing. Muntik pa matalo.
yung World Heavyweight Champion ng boxing. Muntik pa. Late KO. Pero, ito kasi, share ko lang since random naman yung mga topic natin ngayong araw. Share ko lang. May controversy kasi kanina na nangyari. So, according sa mga tao, including myself, nung pinapanood ko kanina yung laban is, tingin ko, yun nga, dikit for me, parang medyo dikit yung laban, pero medyo umaangat-angat nga yung itong kickboxer na to. I wish kung meron sana akong mapakitang video, mas maganda sana. Kasi anong nangyari, pre, round 11. So, round 11 na, lamang si Rico Verhoeven sa scorecard, technically. Lamang siya sa score. And then, na-knockdown siya ni Usyk. So, I guess mga last 15 seconds ng round 11, na-knockdown siya. Ang ganda ng right uppercut ni Usyk. Boom! Bagsak si Rico Verhoeven. And then, ito yung controversy. Na-knockdown si Rico Verhoeven. Binilangan siya ng referee. Pasok, nakabangon si Rico Verhoeven. Pero, nung pinag-fight na sila ulit, so syempre, may urgency si Usyk, binanatan si Rico Verhoeven. And then, ito obviously naman na dinedefend niya pa yung sarili niya. And then, for some reason, tinigil bigla ng referee, kinount as KO na. Last 1 second pre na round 11. Last 1 second. Nakatayo pa si So, doon nagkaroon ng controversy dun sa laban. Ang sabi nga daw is medyo maaga nga daw yung stoppage ng laban. So yun. Dami nagalit, sabi dapat hindi nga daw dapat tinigil yung laban. Dapat hinayaan na lang pumasok sa 12 kasi nakatayo pa Try kong hanapin yung video. Sinusuntok ko. Yan na lang. Pinapanood ko. Habang hinahanap mo, congrats pala sa My Hero Academia. Ayo, Hero Academia, Anime of the Year. Anime of the Year. Anime of the Year. Pagkwentuhan natin yan. Wait lang. Magandang topic yan. Pero ito muna. I-forward mo around around 4:40. Around 4:40 pa. Tapos sa natin. Pwede ba yan? Oh, pwede yan. Hinaan mo lang yung yung tunog. Wait lang Pwede yan. Tulad ng okay lang yan. I-share screen, no? Share screen mo. Pero hinaan mo lang yung tunog. Yan, around 4:40. Ayan, beautiful. Yan. So, yan, So, round 11. Yan, last 30 seconds. Yan. And, boom! Ang ganda ng right uppercut ni Usyk. Ganda ng right uppercut. Pam.
Nakayuko siya. Boom! Woo! Ito po ang maganda dyan, pre. Pause muna. Kita mo kung gaano ka tindi ng suntok ni Usopp. Umaatras siya, pre. Di ba? Tignan mo kung gaano katindi yung technique niyan. Pure technique. Counter talaga eh. Bam! Di ba? Grabe. Ooh! Lamang na dapat tong kalaban niya. Lamang yung kalaban niya, pre. Lamang yung kalaban niya. And then, for... Ayan. So, binilangan siya ng ref. Okay, natanggal yung mouthpiece niya. Binigyan siya ng chance ni ref na isubo yung mouthpiece niya. Sensya na sa kung ayaw nyo ng mukbang ASMR So, yan. Dilagay yung Okay. Fight. Tingnan mo, ikaw kumusga, pre, kung early stoppage. Boom. Sabi na tinigil ng referee. Gagi ang Last 1 second. Last 1 second, pre. Ikaw, ano sa tingin mo dyan? Kasi for me, Wala pa nakatayo naman eh. nakatayo naman eh. Tsaka hindi naman siya nababugbog. Naka-hands up pa. Di ba? Naka-hands up nga. Naka-hands up pa, oh. Gagi. Di ba? Early stoppage talaga, pre. For me, early stop kasi pwede mo nang yan. Na-clutch. Di ba? Kasi for me, in a knockout, is standing KO or standing knockdown, ganon, if hindi na dinedepensahan ng boxer or ng fighter yung sarili niya. Pero nakita naman sa video, naka-hands up pa si Rico Verhoeven. Yan. Tangina, ngayon na nga lang kami nag-live, ang dami pang error na ni Facebook. Tsaka kayong The Zone. Okay guys, wala pang 1 minuto. Yung namin sa inyo. Diba? Hindi na nga kami kumikita sa podcast na to. I-lock nyo pa pag namin. So anyway. Tatabi ko lang tong. Yan. Pwede ka pa naman mag-share screen, diba? Just in case. May option ka dyan, diba? Pwede. Yan. So anyway, yun nga. Going back nga doon. So sa mga nagtataka, bakit nandito tayo? Ba't sa Propel ko tayo naka-live ngayon? Abay, na-block kami. dahil lang sa less than 1 minute. Wala pang ang sounds yun. Grabe, tindi ng page. At top. Pero grabe yung uppercut. Na-clutch niya yun. So imagine ganun katindi yung uppercut ni Usyk to the point na kahit paatras siya, diba? So pure skill talaga, pre. Doon makikita yung skill ng isang boxer. So yun. So yes, early stoppage siya, pero to be fair din naman kay Usyk, ang ganda rin naman ng pinakita niya. Hindi naman niya kontrolado yung desisyon ng referee, diba? So yun. Basically, he did his job. Diba? Ginawa niya lang kung ano yung trabaho niya. Right. So, yun. Yun lang naman. And, for me, para doon kay Rico Verhoeven, I suggest na, na siya, pwede naman siya lumipat na sa boxing. Kasi alam ko, walang fighting promotion yun eh. Tapos na yung kontrata niya sa Glory. Yung Glory, pre, yan ang, kumbaga, I guess, parang UFC ng mga kickboxing. Yan ang pinakamataas na Liga. Na event or league. Yan, ng kickboxing. Diyan galing si Adesanya. Pereira. Yan. Verhoeven, yan. Diyan galing yung mga yan. Si pangalan nun, yung French na black guys. Nakalimutan ko yung pangalan. Nakakahiya naman, nakalimutan ko yung pangalan niya. Pero yun, madaming galing dyan. Madaming galing sa sa Glory. High level talaga, high level kickboxing. So, yun, ang ganda ng pinakita niya para sa boxer galing sa kickboxing, tapos ang record niya is 1-0. So 1-1 na siya ngayon, sinasalo siya kay Usyk. And the fact, ito yung pre,
kung nanalo kanina si Rico Verhoeven, siya ang world heavyweight champion ng boxing. Two fights lang, no? 2 fights lang, second fight niya lang yun sa boxing. And ito pa, kung nanalo siya kanina, siya ang magiging lineal heavyweight champion. Pag sinabi lineal heavyweight champion, siya yung tumalo sa dating champion, na tumalo sa dating champion, na tumalo sa going back hanggang doon kay Jack Dempsey, before Jack Dempsey, ganun. Ganun kalayo, pre. Ganun kalayo yung lineal heavyweight champion na yan. So, yun. Para sa akin, pero still, para sa akin, early stoppage. Dinidepensa ang panaligo pero sa sarili niya. Yan. So, yun lang naman. Yung kaninang boxing na wala. Nanonood ako kanina sa office eh. Akala ko, maratalo na si Usyk eh. Parang naglag ka, Louie. Lag ba ako? O yung camera. It's either baka sa akin or ano. Yan. Yeah. Naglag ako kanina. O kanina lang. Very nice ka naman. So yun. Tapos kanina rin sa sa NBA din kanina. Ano ka ba doon? Doon ka ba NBA? Cubs ako, Pops. Cubs. 0-3 na Cubs ko. Pre, ayan. Para sa akin, New York Knicks ang magcha-champion. Para sa akin. Kasi, ewan ko, idol ko si Bronson eh. Galing panahon ni Bronson, kahit 6'3 lang, kahit ang liit. Na bakbak. Bakbakan talaga yun pag nakalusot. Oo. Tapos, ang problema nga lang, ang maganda mo niyan, kaya malaki ang chance ng Knicks na mag-champion is yung Spurs tsaka yung OKC, may mga injured na players. Sila kompleto, no? Oo. So, yun. Laki lang ang chance ng Knicks. Kala ko pa naman kaya ng Cubs. Mahirap kasi yung Cubs kasi galing sila sa 7-game series against sa, ano ba yung kalaban nila? Pistons, 7 games din, di ba? Versus sa New York Knicks na galing sa 4-0. So basically, haba ng pahinga nila. Tapos, si Donovan Mitchell tsaka si James Harden, walang depensa. Nakain ni Bronson, hinahanap ni Bronson lagi. Switch, wala. In ka ni Bronson. Easy. Kawawa sa dalawa kay Bronson. Yan. So, ewan ko nga bakit hindi masyadong nami-mention si Bronson sa mga galing na point guard sa NBA na ito, it may sound na na outrageous or baka sabihin nila ino-overhype po si Bronson, pero totoo lang, siya one of the best point guards siya. Nasa kalibre siya nila, ngayon yung current status niya sa NBA, yung parang kalibre siya nila Shea, kalibre siya nila Luka. Para sa si Luka Doncic na 6'3". Para sa akin. Kayang i-score siya kung kailan niya gusto. Kumbaga, tsaka maganda kay Bronson, first 1 to 3 quarters, kahit 5 points lang siya, pero pagdating na 4th quarter, lolobo siya ng 24 points, tapos yung game 24 points, kaya niyang gawin yun. Kaya, yun. Gusto kong panoorin sa Bronson. Consistent pa maglaro no? Oo, parang, alam mo yun, parang wala siyang maling ginagawa. Walang bad game. Oo, parang wala pa siyang bad game so far. Yun. Sarap ng play na. So, yun lang naman sa mga sa sports. And, yan. At sa anime Ayun nga pala. Oo, yung pag-usapan natin kanina, My Hero Academia. So, ano ba yung ano yung top finalist? Tingnan natin. Yung finalist sa Crunchyroll. Tingnan natin. Finalist Crunchyroll Anime of the Year. Yan. Anime of the Year nominees.
Ay, gago. Ayan. Ayun. Anime of the Year finalist. Yan. So, meron tayo Blue Box. Dandadan Season 2. Yan lang. Dito 2026. Tama ba? 2026. Ano nga lang. Ba't wala yung ano dun? Oo nga, wala eh. Ito na lang, ito. Pinindot, ayan, dyan. Ayan. Yan. So, ang panalo is My Hero Academia. Tapos nominees, Apothecary, Diary Season 2, Dandanan Season 2, Gachakuta, My Hero, The Summer Hikaru Died, tsaka Takopi's Original Sin. Okay. Ito para sa akin hot take. Anime hot take ni Jari. Tingin ko yes, may argument yung My Hero Academia. Kasi saan ka makakita? Ilang episodes yan? 12 episodes. I believe 11 episodes. Nalimutan ko na. Pero lahat yan 9. 9, no? 9 out of 10 yung ranking, yung ratings niya. Okay? 9 out of 10. Ito. MHA final season ratings per episode. Okay. Check natin AI mode natin para Meron Okay. 'di ba 9.9? May 9.9 silang di ba? Ito. So episode 1 9.1, 9.6, episode 3 9.8. I believe ito yung kay Bakugo. Oo, yan. Diba? 9.7, okay, Bakugo din to. So, andun yung hype. Wala. 9.8 pala. Ito may 9.8 din. I believe, tingin ko kaya naging 9.8 is baka kinupal na mo. Alam mo yung mga ibang anime fans One Piece yung fans. hindi naliligo. Alam mo yun? Yung mga hindi naliligo. Pucha, yan yung mga yung mga nangungupal na may favorite anime. For example, alam mo yung notorious dyan, Full Metal Alchemist fans. Pucha, pupunta sila sa page kung saan pwede makapaglapag ng rating. Sisindikatuhin nila, ibabagsak nila yung ratings para bumaba yung ratings. So, ganyan yung mga putang ng mga mga mababaho na mga anime fans na hindi naliligo So, yun. I believe yung kay Bakugo Ito yung final boss, 9.9 nata yan. So, yan. Okay. Lahat yan, 9. Pero, ito, tingnan natin yung Takopi's Original Sin. Kung hindi nga may hero, gusto ko Tako. Mapanood mo rin ba yan? Panood din yan. Ratings per episode. Ay, pasensya na po sa akin. Spelling. Okay. Di ba? 9 lot, no? Ganun din Pero ito. Siguro, I guess yung reason kung bakit siguro My Hero Academia yung nanalo is yung hype. Ito, di ko tinitake away yung yung quality ng anime ng My Hero. Isa to sa pinakamagandang season all across anime. Okay, every episode nakaka-hype. Every episode nakaka-hype. Kahit yung episode yung more, yung OVA na yan, nagustuhan ko rin niya kasi emotional di ba? Maganda yung kumbaga yung goodbye stuff ng My Hero Academia. So, okay siya sa akin. Pero when it comes yung tama, alam mo yun, yung message ng anime, yung kwento ng isang anime, para sa akin, Takopi. Para sa akin, Takopi. Pero, na rin, siguro, it comes din with the, baka kasi mukhang hater ako Parang, alam mo yung recency bias. Diba? Alam mo yung recency bias na mas later yung mas nahuling napanood ng mga tao yung My Hero Academia, kaya siguro medyo di naman nakalimutan, pero andun pa yung hype ng My Hero Academia until now. And especially, I believe last
parang 2 weeks ago nilabas nila yung episode 12, yung more na episode. Saan yun na pinakita nila nagkain laban si Deco at si Ochako, di ba? Pero when it comes to message, yung plot twist, holy shit, ganda ng plot twist na Takopi. 'Di ba? Para sa akin yung message Takopi original scene. Para sa akin, ang ganda ng plot twist ng anime dito. Pero ito tanong ko sa pre, ito tanong ko sa pre. Kung may kaibigan ka na, for example, hindi nanonood ng anime, gano'n. Or let's say nanonood ng anime or what na, basta gano'n. Kung may kaibigan, ano ang mas irereto mo? Yung My Hero Academia, Takopi. Takopi na lang, maikli lang eh, no? Tapos alam mo yung mga taong hindi pa sanay, yung mga sensitive pa. Alam mo yung mga sensitive pa na tao. So kung yun napapanood mo, putang ina. Kasi ito hindi siya, siguro, kung medyo mahina yung loob mo, or kung sensitive ka sa ganung klaseng topic, no? Hindi kaya. Parang hindi mo siya matatapos. Pero when it comes to kwento, yun nga, para sa akin Takopi. Pero hindi siya for everyone eh. Kasi kung sensitive ka sa mga ganung klaseng topic. Kasi guys, ito para sa mga disclaimer sa mga if ever na curious kang manood ng Don Takopi's original scene. Meron siyang themes of suicide, child abuse. May gano'n siyang, di ba? May gano'n siyang tema. So, kung... Bullying. May bullying. Triggering. Yun ang tamang word. Kung natitrigger sa mga ganong klaseng tema, para sa'yo yun. Hindi para sa ito ang anime na to. Pero, ang ganda ng plot twist na to. Ayoko na sabihin dito kasi andun yung element na ba na eh. Parang, wow, okay. Ganun pala. Yun pala eh, no? Yun yung mga gusto. Kaya yun yung mga kahinaan ko eh, yung mga ganyang klaseng kwento, yung mga time travel na mga kwento. Ayan, nag-stock up ka na naman. Wait lang. Ayan. Ano nangyayari sa wifi ko naman? Hindi, pre, tingin ko sa akin to. Or kay StreamYard. Kasi kapag ikaw yung nag-live, di ba ikaw kanina yung nag-live? Ako yung nag-stock up, di ba kanina? Tapos ngayong, or baka siguro sa akin lang to. Wait lang. Point. Yan. So, yun. Ito, ano mo to? A 6-episode anime adaptation of Takopi's original scene made television history by becoming the first anime to have every single episode score a 9.3 or higher. Grabe, ganda ng anime na to. Pero, ito, since anime na yung pinag-uusapan natin, at layo na napag-usapan natin. So, ito, ano yung mga anime recommendation mo? Lagyan mo akong 3 anime na pwede mong i-recommend. Hindi favorite or i-recommend mo yan. Maganda pag mga isekai eh. Okay. Siguro more on isekai yung mga iaano ko. Kunyari mga Rimuru, ganun. ReZero. Isekai, gago. Oo nga. Isekai man. Yan. Basta, tapos, siguro Black Clover. Yan, okay. Shonen, yan. Shonen na. Siyempre, Naruto. Naruto. Ano yung sabi mo? Naruto, Black Clover, ano pa? Siguro IQ. Hindi ko pwede yan yung Attack on Titan. Tataas yung standard nila pag first anime nila. Totoo nga yun. Ako mas standard ko sa anime nung napanood ko yung Attack on Titan. Nung napanood ko yung ano pa ba? Full Metal Alchemist. Yan, taas na standard ko sa anime. Ito ayoko namang sabihin na, utang na Jari, parang pili ng pero, men, iba.
ibang klaseng shonen ng Attack on Titan. Di ko naman inaano yung mga One Piece fans. Hindi ko inaano yung mga One Piece fans, okay? Maganda ang One Piece. Magandang One Piece. Amazing. Hindi na abot ng 1,000 episodes kung hindi maganda ang One Piece. Pero, karamihan sa mga One Piece fans o nanonood ng One Piece fans ay One Piece lang napanood. So, yun lang yung basihan nila. Diba? So, hindi ko naman lahat ng One Piece fans. Maybe because of the fact na ang daming episodes. So, kung One Piece na pinapanood mo, konti lang siguro yung chance mo makapanood ng ibang anime, lalo na kung naghahabol ka ng episodes ng One Piece. Diba? So, with that being said, siguro naapektuhan yung judgment or yung the way they say na One Piece is the GOAT. Pero One Piece lang naman napanood mo, di ba? And again, hindi ko sinasabing pangit ng One Piece. Maganda ang One Piece. Tinuloy mo ba? Men, hindi ko na natuloy kasi wala ng oras. Pero dun ako tumigil sa, ang layo ko pa. Sa Fishman Island pa lang ako. Dun ako natigil. And siguro nasa ilang episode na sure kung ilang episode na yung natapos ko ron. Pero for me, yung One Piece, yun ang hindi naman I guess pwede ko sabihin na pinaka-creative na anime or shonen na napanood ko. Kasi eto nung nandun sila ron sa sa Skypiea kay Doon ako tumigil. Ato ka ba tumigil? Saan ka nakakita? Nagbabaril sila ng araw. Tapos yung araw, may ulap. May ulap na kasunod yung araw. Akala mo yun lang. Nag-skate sila sa ulap. Doon na sa yung ulap na galing sa araw. So, paano mo maisip yun, di ba? So, creative. Creative yung author mo. Yun ang random. Di ba? Random. Yun ang random, di ba? So, yun, para sa akin, when it comes to shonen, sobrang creative ng One Piece. Sobrang creative. Kaya kudos pa rin sa One Piece. Though, hindi ko lang talaga yung fans na parang sabihin nila na, di ba, One Piece is the GOAT. Greatest anime of all time. Okay, pwede mo sabihin yan, pero I wish na sana mag-try ka rin ng ibang anime for you to make that kind of judgment, di ba? Pero again, One Piece is one of the best anime. Tama yung mousepad ko pa naman, oh. Tinga. Kita ba? 10. Ang ganda. One Piece pa, no? Yan. Pero again, magandang One Piece. So, I will suggest na panoorin nilang One Piece. Recommendable ang One Piece. If you have the time. Re-recommend ko yung One Piece. Pero, kung ako, magre-recommend ako ng 3 anime. Pero tulad na sabi mo kanina, tataas kasi yung standard ng isang tao kung yun nga Attack on Titan ang gandang ibibigay mo, di ba? So, depende sa tao. Siguro, let's say, someone na hindi pa nakakapanood ng anime. Di ba? Someone na hindi pa Pero kikilalanin mo rin di ba? Kikilalanin mo rin yung tao bago ka makapag-recommend, di ba? So, let's say, someone na mahilig sa mga wait lang. May dadaan na tao. Pre, may dadaan na tao. May dadaan na tao. Hindi naman takita. Kasi minsan, gusto mo? Hingis na Mateo ng kinakain ko. Ito. Nakabukas na yun. Pwede mong kainin yung ham. Go! Kasi humingi si Mateo ng So yun, kilalanin mo rin kasi kung sino yung manonood, kung kanina mo siya re-recommend Like for example, mahilig sa mga tulad ko, mahilig sa time travel, 'di ba? So pwede yan Takopi, time travel, Steins Gate. Yan, Steins Gate. May napanood ba yung Steins Gate? Hindi pa. Dude, shit. Nung umpisa, ito mga na Steins Gate, pre. Akala mo wala lang siya.
boring yung episode 1. Promise, sobrang boring ng episode 1. Pero later on, once na per episode, engaging na siya. Kasi, okay, may time travel siya, astig. And then, dun sa bandang later, parts ng anime, siguro mga bandang huli, pre, mamamind blown ka. Kaya pala boring ang episode 1. It makes sense. Kaya pala hindi ko magets yung episode 1. Kasi sa later episodes, makigets mo siya. Ganun katindi yung anime na yun. Ilang episode ba yan? Ano na? Ilang episode yan? Yun. Good question. 24 episodes ata to. I believe 24 episodes siya. Gusto ko sabihin na 24 episodes siya. Apat lang lamang na token ng Meralco. 24 episodes, 25 episodes. 25 episodes ang Steins Gate. So, yun. Pero, kung sabihin naman na boring yung episode, siguro boring, pero isasuggest ko lagi yung rule na 3 episode rule. So, panoorin mo muna yung isang anime ng 3 episodes before siguro skip mo siya or not. So, yun. Pero, Steins Gate, pre. Promise. Kumihilig ka sa time travel. So, yan. Taco Piece original scene, Steins Gate, tsaka ano nga ba yun? Rendering Summertime. Yan. Patayan yun, di ba? Oo, patayan yun. Pero, para siyang, hindi ko pa kasi napapanood yung anime na yung RE0 ba yun? ReZero. ReZero. Yan. ReZero. Para siyang ganun na namamatay siya and then nagka-time travel siya back sa past. Then iniiba niya yung past to para magkaroon ng butterfly effect yan. Siguro special mention na rin yung Relife. Ang problema sa Relife, hindi siya action, pero about siya sa isang matandang lalaki na, siguro young adult, around 20s, mid or early 20s yung main character doon. Ano siya, I believe di siya makahanap ng trabaho. Lagi siyang bumabagsak kasi pangit yung niya, yung schooling niya. So, lagi siyang bagsak, yung mga ganun kind of stuff. So, nagkaroon ng ng project yung isang company doon na bibigyan nila ng chance yung mga ganung klaseng tao. Kakain sila ng pill, tapos babalik sila sa pagiging bata. So, medyo time travel din siya. So, yan. Relife. Yan yung mga marerecommend ko. Yan. Ang Erased time travel din ba? Yan. Yan. Good recommendation. Erased. Yan. Hindi lang magandang story niyan. Napakaganda rin ng entrance song niyan or intro niya. Kanta ng Asian Kung Fu Generation. Yan. Good. Ganda. Ganda ng recommendation na yun. Ang suggestion na yun. Erased. Pinanood ko yung yung live action, hindi ko na natapos kasi parang alam mo yun, ano pa point ko ba pinapanood ko? Alam ko na rin naman. Pero kasi, ewan ko napanood mo yung Erased, di ba? Panood. Alam mo, obvious naman kung sino yung kalaban, di ba? Obvious, di ba? Pero siguro yung plot twist doon, okay, spoiler alert sa mga nanonood or manonood itong podcast sa Spotify. Spoiler alert. Shit, all na. Last 2 minutes. Okay. So, spoiler alert sa mga nanonood. Siguro parang pinaka-plot twist nun is hindi sila nagkatuluyan sa dulo. Kasi nagkaroon siya ng coma sa dulo, di ba? Diba? Hindi sila nagkakulong sa dulo. Ang galit na galit yung mga tao. Yung manonood nun. Kasi expect nila sila magkakatuluyan. Pero para sa parang wala namang something romantic sa kanilang dalawa. Kasi by the end of the day, matanda siya eh. Diba? Ba't siya magkakagusto rin sa batang babae? Kasi yung utak niya matanda, diba? Doesn't make any sense. Ano yung pito pa? Uy!
Shout out kay Tunet. Katrabaho ko to dati. Tunet Bantog is watching. Okay, shout out Tunet. Dati yung katrabaho yan, mahilig din nata sa anime to. Yan. Ay, naalala ko pala, Fruits Basket yan. Alam ko pinapanood nyo yun eh. Napanood mo ba yun? Pero season 1 lang pinanood ko dun. Ni-remake yun, di ba? Alam ko ni-remake yun eh. Hindi ko lang sure. Kasi dati meron siyang original, yung parang early 2000s, tapos parang ni-remake siya. For some reason. Para maganda ka siguro. Hindi. Yung remake is mas pinalo nila yung manga. Parang Full Metal Alchemist. Full Metal Alchemist, I believe kasi yung Full Metal Alchemist is yung unang anime ng Full Metal Alchemist, ongoing pa yata yung manga nun. And then di yata nila naantay yung manga. Yung studios, they decided to make their own ending. Pero yung Full Metal Alchemist Brotherhood, yun ang sumunod sa manga talaga. Pinalo nila yung manga. And yun. I-recommend ko yun, yung Full Metal Alchemist. Kung mahilig kayo sa politics, tsaka mga mystery, yan, Full Metal Alchemist. One of the best. Sino yung naggagan-ganon dun? Di ba may gumagan-ganon? Si Roy Mustang, di ba? Oo, si Ray Mustang. Ang angas ang ginawa nyo ron kasi pinatay yung Spoiler alert. Spoiler alert. May nangyari. Pinamatay. Okay? Tapos para makabawi, tangin na. Pinitik niya ng pinitik yung yung kalaban, tangin na naging yung uling, pucha. Angas din eh, no? Ganon-ganon lang siya. May apoy na. Oh, kasi meron siyang something sa gloves niya. Transmutation circle. Yun yung Yun Nakita yung- mo na ba yung sa Black Clover ngayon? Yung tapos na 'di ba yung Black Clover ngayon? Spoil na ako. Spoil. Manga. Pakita mo ba? Nakita. Yung naging Wizard King na siya. Oh, tinalo niya Tapos- sa puno. Tapos yung mga comment parang sinasabi ng mga Black Clover fans parang dapat ganito yung ending nyo, My Hero Academia, parang ganun. Parang ginaganon nila. Kasi 'di ba si Deku ang dapat sa kanya top 1 kaso naging greatest hero lang siya, parang ganun. Okay, gets. Sana yung ending na My Hero Academia is yung katulad na Tapos. sa Black Clover. Okay, gets. Makes sense. Wait lang. 3 seconds. Oh, supply. Last 45 seconds lamang yung token text ng dalawa. Yun nga, makes sense din na kasi ang dami ng negative comments ng nga. Ang My Hero Academia nga. Oh, shit! Lamang na Meralco. Nakatres si Newsam. Last 28 seconds. Grabe sa Newsam, oh. Clutch talaga. Na din ako. Sa YouTube live. Layo. Dapat nag 4 points na. Yan. Pero anyway, yun nga, yung pero ikaw, ano ba tingin mo sa ending ng My Hero Academia? Satisfying ba? Sa okay lang. No, Pero okay lang mas din. maganda siguro top 1 siya eh. Kasi nawala kasi sang di ba? Nawalan siya ng quirk. Nawalan siya ng work eh. Parang price to pay. Pero naging greatest hero siya for that certain of moment lang. Siguro greatest hero siya for 10 minutes. For 10 minutes, di ba? Siya na yung greatest hero for 10 minutes. So, kinakalaban niya si All for One. So, let's say sabihin natin na 1 hour. Yun. Greatest hero for 1 hour. Pero of all time yun, ha? Of all time yun. Diba? Pwede natin tawagin na Prime Deku. Yan. Prime Deku. Kasi maganda rin naman eh. Maganda yung idea na quirkless, natapos yung manga na, or yung anime na quirkless siya. Kasi, from the very beginning,
Workless naman talaga si Deco, di ba? Naging greatest So- zero lang siya, no? Parang naging greatest zero siya nang walang work. Parang wala namang sense kung maging greatest zero ka ng walang work, di ba? Pero, ang maganda lang dun is, ang magandang message lang dun is, pwede kang maging hero kahit wala kang work. Diba? You can still inspire. Ito lang. 15 seconds. Gago, pasok. Ay, Oh! The fuck? Advance kaya ata sa akin eh. advance ako. Ay, nagtag sa'yo ang bakla, oh. Clash si Pogoy, ah. Pucha. Klaro-klarong 3 points. Wow, matalo na token tech si Meralco na walang import. Wow, tangin, matalo. Ang Meralco kasi tinalo rin na Raynor siya na walang import eh. Suspend yung import ng Raynor Shine nun kasi nakipagsuntukan sa player ng token text. Next game Meralco nila, yun, wala silang import pero tinalo nila yung Meralco. Sino ba ang top 1 dyan sa PBA ngayon? Pinakamagaling? Top 1 na Yun team. Mar. Hindi Yun na team. Ano team? NLEX, laglag na. Mm. Nilaglag na token text. Pero para saan ang team to beat, Hinebra? Hanggang nandun si Brownlee silang team to beat. Ayan, pusin na natin daw. Yung laro. Mamaya na yung podcast, yung laro. Dahil ba natin pag-uusapan eh. Ito yung maganda, no? Kaya nga maganda sana kung makapag-live din tayo sa UFC 250 Freedom eh. Alis dito tayo sa bahay, di ba? Mukha akong pawis na lang. Lagkit ko. Inbound. Oh, inbound si Ginto. Ginto. Bigyan mo kaya ISO na. Wow! Oh! Ay, wala. Nakasurvive ang token text nang walang import. Wow! Hanggang ilang game ba to sila? 7 games. 7 games. Parehas lang pala. Pero big deal yan kasi 7 games yan eh. Nakaka-demoralize yun. Tinalo kayo ng walang import. Next game, most likely may import na itong token text. Saya ni Chot Reyes, oh. Ang laki ng ngiti ni Coach Chot. Makakalaro pa ba ulit yan si Bolbol? Wala na. Partial tear na. Pinauwi na yata si Bolbol. Kasi doon nata siya operahan or magte-therapy or whatnot. Okay, dito tayo sa gitna. Kapag nag-aantay ng next game. So, yun. Ano pa bang... Kasi Bakugo nanalo ng best supporting character. Tignan natin yung mga award. Sino Ayan. Sige. Good. Parang hindi ko nga trip. Maganda ba yung Dan? Hindi ko pinanood yan. Hindi ko rin trip yan eh. Season 1 lang na pinanood ko yun eh. Film of the Year. Anime Film of the Year. No, di ko ito napanood lahat. 3 na napanood ko rito. Chainsaw, Demon Slayer, 100 Meters. Sorry. I-share screen ko. Sige. Yan. Mm. Kita ba? Kita? Kita.
Oh. Yan, panalo. Okay, so 100 meters, Chainsaw Man, Demon Slayer, Mononoke the Movie, Chapter 2, The Rose of Versailles, Scarlet. Tatlo na panood ko dito. Pero, yung kasi napanood yung tatlo eh. Pero, I think, yun, na, kung mag-base ako sa tatlo na panood ko, yung 100 meters, Chainsaw Man, tsaka Demon Slayer, I think, nakuha nila yung tamang anime. Demon Slayer talaga. And experience natin yun sa sinihan, pre. Diba? Sobrang Sama ka na, diba? solid. Mm. Solid talaga, shit. Alam mo alam mo nakakabitin eh. 'Di ba? May dalawang movie pa to. 'Di ba? After may dalawang movie pa rin. Kasi 3 parts siya, 'di ba? 3-part movie. Kung mas nakakabitin tong una, ano pa yung pangalawa, di ba? Shit. Ako hindi ko pa napanood yung manga. Hindi ko nabasa yung manga. Pinapanood ba yung manga? Yung hindi ko nabasa yung manga. Nabasa mo ba yung manga? Pero medyo limot ko na eh. Yan. Pero yun nga. So yun. Tingin ko tama na pili nila. Though maganda ang Chainsaw Man. And 100 meters yun, medyo refreshing siya. About track and field. Nasa Netflix, kung gusto mong panoorin, pre. Nasa Netflix yun. Yung Chainsaw Man, maganda rin siya. Medyo medyo nakakalungkot at Kasi pupunta na siya ng babae, di ba? Ni Reze, tama ba? Pupunta siya ni Reze, tapos pinatay siya ni Makima. Ay, napanood mo na ba? Hindi ba? Pero alam ko. Hindi, pero alam ko. Okay. Alam ko buti na lang nakita ko. So yun yung nangyari. Ay! Pinatay. Si Makima. Planado ni Makima. Yan. So okay din. Pero tingin ko tama. Demon Slayer na talaga. And mali na golden, ano ba yun? Golden? Ano ba? Yung may golden ang kanta. Na K-pop Demon Hunters. Mali na sila ang nakuha ng Oscars. Dapat Demon Slayer. Kahit di ko napapanood yung K-pop Demon Hunter Demon Slayer talaga. Hindi, ang sabi din nila, kahit saan daw kasi maririnig mo yung mga kanta ng Ayun K-pop nga Demon Hunters eh. Wait lang. Wala ka. Ba't wala? Ano na wala? Di kita makita Kita mo ba sarili mo? Kita. Okay. Rejoin kaya ako. Wait lang. Sige. Yan. So, magre-rejoin lang si Louie. So, yun. Again, anyway, para sa akin talaga, mali. Ay, bakit black ka lang? Yan. So, again, para sa akin, mali na hindi na nanalo ng Oscar yung Demon Slayer. Dapat Demon Slayer ang Oscars. Kahit sabihin natin na, naririnig mo sa kahit saan yung kanta ng Golden. Pero kanta yun Hindi naman yung, di ba, yung anime in total talaga. So, yun. Ang Oscars ang pinamataas, di ba? Parang, award. for movies, for films. Ano ba? Hanap tayo. Original anime, best animation. Ano ba? Main character daw, check natin. Siya panalo ng main character. Wala, di ko nung pinanood yan Ayan, best supporting. Yan, Bakugo is the man. Kasi, naging 9.8 yung rating nun dahil kay Bakugo Di ba? 9.8. Parang siya na yung main character Tsaka tinalo mo yung main villain. Kahit supporting ka lang, di ba? Technically, tinalo niya si Parang naging si siya, Might Guy.
Oh, No? so all for one na. One on one. Mano y mano, pre, ah. Pinasabog niya yung mukha. Si Anya. Best. Ano ba itong sa Anya? Best anime, must protect at all cost. Okay. Pero parang Tapo, Pio. Snakopi. Pero sa akin magandang story ni Suika. Kung napanood nila yung Dr. Stone, kasi sa parang doon ba yung Dr. Stone? Yung latest season, di pa. Pero yung season kung saan naging bato sila, di ba? Tapos tumanda siya, di ba? Kaka-experiment. Man, ang ganda ng ng episode na yun. So, yun. Okay, yaman na yun. Yan. Yun. So, ano pa ba? Ay, kanina pala. Tanga na, random ulit. Kanina pala, nung pauwi ako, nakasakay ako sa tricycle. Tapos yung tricycle, yung tricycle driver, isa lang yung paa. Oh. Oo. Nakalagay doon ng PW. Parang yung clutch, inaano nyo lang eh. Parang may something na nakabit sa clutch, ginagamit niya isa niyang kamay doon. Lang, weird lang. Pero safe Ayos yan, ah. drive si kuya. Parang compare sa ibang tricycle driver na parang siya pa yung pinaka-safe na tricycle driver na nasakyan ko. Anong kulay ng tricycle? Yung mga maroon yung galing yung mga pula. Yun. Parang mas safe pa siyang masakyan. Kasi iba, yun parang puro overtake, yun, ang bilis ng maneho. Pero siya, chill lang. Makakarating din tayo sa parutunguhan. Yun yung niya, mindset niya. Ayun, nakakatuwa lang. Tsaka di ba, maano ka rin eh. Kung kunwari, ikaw, tawag din? Kompleto yung kamay mo, kompleto yung paa mo, normal na tao ka, di ba? Tapos siya, walang paa, Tapos tricycle driver. tricycle driver pa, no? Guilty ka na lang no? So yun lang naman. Yun lang din. So, ano pa ba? Yung sabi niya, Ilya Topori, diba? Ang gusto niya manalo si McGregor. Oo, pera yun Totoo ba eh. yan? Pera yun eh. Pera yun. Pero Ay, sabi niya, pag natalo ni Conor si Holloway, isang laban pa pwede niya labanan si Conor McGregor. Pera yun eh, di ba? Lalo na si Topuria pan champion. So yung points nun. Diba? Laki ng shares mo pag champion ka, kaya yun ang isa sa advantage pre kung champion ka sa UFC. Malaki yung hati mo sa Pag champion ka, no? ng event na yun Hindi ko lang alam how it works ngayon pero dati kasi pre, so for example, ikaw yung champion, ikaw yung mag-main event. Once na makakuha ka ng belt, pipirma ka ng bagong kontrata kay UFC. And then sa bagong kontrata, meron tinatawag na pay-per-view points. So si pay-per-view points, kung ilan yung bumili ng pay-per-view, yung mga sa device or sa TV yan, pay-per-view points yan. May party ka doon. So kaya dati, grabe sila mag-sell ng fights, di ba? Trash talkan, para lang bumenta yung fight kasi malaki ang mo nun eh. Malaki ang kabig mo nun eh. Kung gano'n na mangyayari. So, yun lang. Tsaka, ano pa ba? Kailan, may tinabi ako mga dito eh. Mga topic dito ng mga random shit eh. Ay, yung pala pre. Tangin yung tomboy. Yung tomboy pre na nahuli. Diba yun yung na-mention ko nga sa'yo nung nag-iisip tayo ng mga topic. Yung tomboy pre na nahuli, yung natai siya sa shorts niya.
Patay siya sa shorts niya, pre. So, di ko alam kung pwede natin ipakita rito eh. Pero yun nga, natay siya sa shorts niya. Kasi nahuli siya eh, umiyak pa siya oh. Tapos parang, habang bitbit siya, habang bitbit siya ng pulis, bila niyang, inano yung puwet niya, tapos inamoy niya. Ah, puta, naigit sa shorts na. Tapos, Kadiri. Ito, pinapanood ko nga. yun, tingnan lang. Ay, na pala. Automatic mix na pala. Eh, nakita mo? Nakita ko. Tapos may gago, pre. Nung chinek ko, syempre, nag-research ako konti eh. So, ano ba nagawa ng tomboy na yun? Men, kawawa pala yung bata, pre, gagi. Pinapagalitan niya yung bata. Hindi ko lang kung kapamilya niya yun, Pinapagalitan niya yung bata. Tapos, men, inaapak-apakan niya, tinatadyakan niya, sinusuntok niya, hinahampas niya. Men, yung bata nakaganon lang, Nakaganon lang yung bata, pre, Kita mo? Nakita ko. Yung video kung paano niya ginugulpi yung bata. Mm. Men, potang pre. Gagi. Nakaka-trigger talaga, pre. Kung makita ko yung tomboy nun. Pucha. Nakakagigil talaga, pre. Nakakagigil yung ano na yan. No offense sa mga tomboy, okay? Mabait naman ako. Kilala, mabait. Pero for that specific tomboy, pre. Men, ay, naku, nakakapang-init talaga ng dugo yun. Pucha. Pero yung natrasan ng kotse, yung bata, natrasan. Meron ba? Ano nangyari? Pwede ba i-share to? Wag. Ano ko na lang sa'yo, forward ko sa'yo. Sige. Nung nakaraan lang din to May 20. Alam ko nung nakaraan lang din Gagi nakakaawa. Putang ina mo. Ayoko. Gago. Di ba? Di ko tinuloy, gago. Ay, putya. Katangahan yun. Bobo. Di ba? Men, ito yung sinasabi ko na yung katangahan ng mga matatanda. Bata ang nagsasuffer sa katangahan ng mga matatanda Sa kabubuhan ng mga matatanda, bata yung nagsasuffer. Puta, inang yun. Ayoko manood ng mga ganyan. Pero yun nga, di ba, parang kung may anak ka or di ba, be very observant talaga, pre. Putang inang yun. Di ba? Though accident siya, pre, pero by the end of the day, pre, negligence yun Di ba? Kapababayaan yan. Di ba? Shit. Yan. So anyway, doon na lang nga tayo sa tomboy. Magalit na lang tayo sa tomboy. Putang ina. Pero yun nga di ba? Kung kunwari may anak ka, ang hirap din ka, kung ikaw yung magulo ng anak, men, parang ang hirap. Di ko lang kung kaano-ano ba ng tomboy yung bata na yun. So, obviously, di naman anak yun. Baka Diba? pamangkin, ganun, no? Yung mga pamangkin, kaya minsan ang hirap Ang hirap din iaasan ng yung mga bata sa mga pamangkin. Ay, sa mga sa mga kapatid o kaya sa pinsan, di ba? Kasi, Baka napapanood ka ngayon. Baka napapanood ka nila ngayon. pinsan kita. Hindi, kasi sa totoo lang, di ba? Sa totoo lang tayo. For example, ikaw, di ba? Magpinsan tayo, ikaw. Hindi ko sa'yo pwedeng iasas yung anak ko kasi basically, tulad niya, college student ka pa lang, hindi ka pa, alam mo yun, parang hindi ka pa knowledgeable or educated sa pag-aalaga ng bata. Di ba? Alam mo yun? Kahit kay Waki or kay Mako, yung mga dalawang kapatid, hindi ko sila pwedeng iasa talaga totally. So, pwede tingnan-tingnan. Di ba? Pwede mo tingnan-tingnan. Pero yung, as in, ikaw talaga yung magiging yaya or magiging yayo, parang hirap. Kaya best talaga, pre, kung iiwan mo yung anak ko na, magkakaroon ka ng anak,
ang best option talaga pre, ano? Lolo or lola talaga pre. Lola. Yun ang best. Kasi 100% na hindi talaga pababayaan yan. Or 99%, yung mga 1%, yun yung mga ano talaga. Siguro yung mga halang na yung bituan. So 99%, okay. So walang perfecto. Pero yun, di ba? Kasi, kasi may nakita mo, tayo, kahit ako, may naranasan ko na yan. May iwan sa mga, sa pag-chewin, sasakalin ka talaga, pagpasaway ka, di ba? So, yun lang naman. Pero, yun, tomboy na yun. Kaya pinagtatawanan siya, pre. Nung dinala siya sa parang police car, di ba, dinakip na siya, kaho, pre, pinangasara siya ron. Nagtayo pa, no? Oo. Inamoy na nakita ko nga, inamoy niyo pa. Inamoy niya nga. Pero meron pa talaga nung pre nung sinakay na siya ron, tapos marami dinumog siya ng mga tao. Kasi most likely siguro yung mga taga sa kanila is maybe alam na kung ano yung abuso na binibigay niya ron sa bata or nakita nila sa Facebook, di ba? Parang, uy, kilala ko yun ah. Tapos na nakita na nila na dinakip nga ng police, ayun, kinantsawan siya ng mga tao. Which is for me, kulang pa. Dapat ganun. Di naman sa pag-ano, wag na sana tayong pero kulang yung ganun. Dapat mas matinding, parang para sa akin, yung child abuse, yun yung pinaka, parang hindi na normal yung pag-iisip mo kung yun yung naging kaso mo, child abuse. Kasi bata yun eh. Siguro yung ginulpa niya, mga ilang taon yun? Mga 5-6 years old based sa video. Diba? Baby pa yun. Yun yung masasarap no, armbar, no? Armbar, tapos yung panagtap, hindi mo bibitawan. Ay! Oh, ano ba? Or, ibitin mo. Tapos, hindi sa leeg yung patilya pre, sa patilya nakabitin din. Nakaganon na siya. Nakabitin siya pero patilya lang nag-hold sa kabuong katawan niya. Ay, putyang it. Sakit yun. Ganun lang oh. Ganyan na siya oh. Diba? For 6 days. Ganun dapat yan sa mga hinayupak na yan. Ang bata gaganunin niya. Di ba, nakaganon na yung bata, kawawa oh. Hindi madepensa ng bata yung sarili niya, sinisipa-sipa siya. Hayop na tao yun. Tapos yun nga. Tapos ano pa ba? Yung pre, yung Becky. Yung Becky na nagpanggap siyang babae. Ay, ang alam ko, parang may napanood akong video na sabi ng Becky na alam daw ng lalaki na bakla siya. Pero parang ito sabi lang to ng ng Becky. Sabi niya na kahit alam ng lalaki na bading siya, tinuloy pa rin yung kasal. Pero I think yung family nalaman na na lalaki pala siya. And then yun, di na tinuloy yung kasal. Kasi bawal daw yun eh. Bawal sa Muslim yun eh. Yung mga homosexuals eh. Bawal sa religion nila yun. So, yun. Yung same-sex marriage. Para mahigpit sila rin eh. So, yun. Pero sabi ng mga nanonood ako ng pinanood ko yung balita ng yun. Parang daw yun? Parang modus daw ng Becky yun. Parang nagpapakasal daw talaga sa mga lalaki. Kaya importante talaga ang premarital sex talaga. Alamin mo muna kung lalaki ba babae. Papakasalan mo. Diba? Nakaloko pa. Diba? Kasi, diba sabihin natin, hindi kayo nag-sex bago kayo ikasal. Tapos kinasal kayo. And then turns out, napakla pala. Diba? Pocha, yari. Bading pala. Then, ito pa. So, kasabihin ng pare, you may kiss the bride. So, hinalikan mo. Nakita ng mga bisita, hinalikan mo yung bride. So, ang dami nakakita na humalik ka sa bakla. Diba?
Ay, open sa mga sinasabi ko lang kung ano yung pwedeng mangyari. Diba? Lalo na ngayon, ang dami pa namang judgmental sa mga ganyang, diba? Ganyan daming, pa nag-react na nakakita ng lalaki sa lalaki naghahalikan, ay, kasalanan yan sa Biblia, kasalanan yan sa simbahan. So, yun lang naman. Lalo na yung mga matanda yun, ayaw nila sa mga ganun. So, yun, di ba? Kasi, lalo na sa Pilipinas, di ba? Ang daming nagsasabi niya, nakakita ng nag-kiss, di ba? Uy, nalikan niya yung bakla. O, balik siya ng bakla. Yan, di ba? Chismis na yun eh. Lalo na pag nasa simbahan kayo, sabi ng pare yung may kiss the bride, nakita ng mga nag-iiyakan pa yung mga manugang, di ba? Nag-iiyakan pa yung mga kaibigan mo. Yes, kakasal na yung kaibigan ko. Kinis niya. Turns out, bading pala. Papapet pala. So, yan. Isa sa mga advantages ng premarital sex. Pero, kahit siguro walang premarital sex, malalaman mo rin eh. Sa tingin mo, ano yung mga signs na bading pala yung girlfriend mo? Na inaakala mong girlfriend? Ano sa tingin mo yung mga pwede mong signs? Feel ko pag medyo medyo maharot. yung tipong talaga, yung parang sobrang patay na patay talaga sa'yo, no? Parang ganun. Parang medyo parang sobrang in love sa akin ito, ah. Parang kakaiba. Oo. O kaya, ito. Ayaw magpahiga sa lap niya. Diba? Kasi pagkahiga mo sa binti niyo, uy, gago, may tumusok, ano yun? Pwede, di ba? May tumayo Ay, ano yun, parang may piyesa ng chest dun, Ano ba? Ito kwento ko lang yung Sige. yung latest na movie na napanood ko, yung kay Leonardo DiCaprio, yung Shutter Island. Grabe, nabaliw ako dun. Putang na. Sabi ko kasi, sino ba yung, sabi may isa pa daw pasyente, di ba? Sabi ko, sino yung pasyente yung nahanap nila? Sabi. Ganun, tapos nung pagtapos pala ng movie, tangina siya pala yung pasyente na yun. No. Pero, ano sa tingin mo sa dulo? Kasi, test lang lahat, di ba? Tinatry lang na pasukin yung mundo niya, di ba? Para ma-figure out niya na, shit, nababaliw lang pala ako, di ba? So sa tingin mo nag-work ba? Kasi sa pinakadulo, may sinabi siya ron eh. Ano ba yung last Yung lines? sinabi siya yung parang evil ba yun yung sinabi? Last lines of Leo in Shutter Island. Yeah. Okay, ito to. Sabi ni Teddy, this place makes me wonder. Tapos sinabi ni Mark Ruffalo, yeah, what's that, boss? Sabi ni Rio. Which would be worse? To live as a monster or to die as a good man? So, mapapaisip ka gumana ba? Nag-work ba na turns out pala na mamamatay tao siya? Kasi pinatay niya yung niya, di ba? Family niya. Di ba? Or magiging siya siya yung iniisip niya na siya. Isa siyang detective or di ba? So siya parang open-ended, mga paisip kayo, nag-work ba o hindi, di ba? Kasi na siya, tawag dun, tutusukin na yung niya Alam mo ba yung gagawin sa kanya? Ano? Ano ba tawag dun sa ilong? what is the procedure of poking the brain through your nose? May tawag dun lobotomy, yan. Ilo-lobotomize siya, pre. Yung lobotomize, pre, ginagamit niya sa mga siraulo na
back then yung mga doctor, they believe na ano na kunwari nababaliw ka, schizophrenic ka. So medyo may parang di ako doktor Di ako doktor. So nang nang ano lang ako, nang uhula lang ako dito. So parang susunutin yung ano nila, yung ilong nila ng mahabang stick para maabot yung utak mo. Then may pupok sila ron or may gagalawin sila ron sa utak mo pa, and then they believe na magiging maayos yung ano. Parang ang sakit nun. Yun nga eh. So, may mga ganun back then. They believe na nag-work daw yun. So, yun. Yun ang gagawin kay DiCaprio. Once na he believe na hindi niya talaga pinatay yung ano niya. Kasi kung sasabihin niya na, oo, pinatay ko yung ano ko, yung pamilya ko. Kung aamin siya, hindi gagawin sa kanya yung lobotomy. Kasi, it worked. Gumana yung ano. Pero pag hindi pa rin siya umamin hanggang dulo, ilolobotomy siya. Susundutin yung ilong niya. So, yan. Maganda yung Shutter Island. Isa yun sa mga film na nung very movie junkie pa ako nun, movie addict pa talaga ako nun yun. Isa yun sa mga film na nagdala sa akin sa pagiging addict sa mga pelikula, Shutter Island. Yan, Shutter Island. W and W. O W talaga. The Prestige, yan, isa pa yun. Yan yung mga magandang pelikula na maganda. May na open-ended yung dulo. Hindi man open-ended yung The Prestige, diba? Kamuta ko na. Pero, Inception, yan. DiCaprio din, Inception. Open-ended din ang dulo niyan. Yan. Saan mo napanood yun, yung Shutter Island sa Netflix? Sa HD Today. Wala Wala sa Netflix yun eh. Okay. Si Luffy ka pala eh. Pirata. Wala na nga ngayon yun eh. Wala na ba? HD Today? Hindi nagdulog sa akin eh. Narinig na ngayon eh. Pati yung mga anime sites, wala din. Sabi nga doon nila parang nag-iikpit Sa na. cloud issues ata sa server nila. Ang dami nga nagda-down ngayon ng mga ano. Alam mo ba ang Crunchyroll is pirate din dati yan? Tapos, Parang ano siguro nakaipon sila ng enough money tapos yun. Yung Crunchyroll. Ano pa ba? May gusto rin akong ano. Ay, pala pre, yung pag nandito na si boss pa, papanoorin namin yung ano, yung Spider Noir. Gagawin. Siguro kung makakagawa tayo ng ano nun, parang review once na matapos natin yan. Yung kay Nicolas Cage. Ano yung per episode? Hindi, tapusin natin. Tatapusin mo na. Tapos parang gagawa tayo ng podcast. Tapos yun ang gagawin natin. Yeah. Ilang episode ba yan? Hindi ko alam eh. Natin. Eight episodes. 8 episodes. Meron na pala. Ano ba? Ay, bukas. Episode 1 and 2. Tama ba to? Hindi ko alam. Saan mo papanood yan? Prime. Sa Prime daw siya makapanood, alam ko. Pero yun nga, tingin ko maganda to. Kasi detective siya eh. Detective siya dito eh. Yun. Tsaka gagawa tayo ng review nun. Tapos gagawa tayo ng review ng Spider-Man Brand New Day. Yan. Yun yung mga plano natin na gagawin. Spider-Man. Tsaka ano na rin, no? Announcement. Ikaw ba pwede ka ba ng June 15? Kasi ako naka-off na ako noon. Na-prepare ko na eh. Monday yun eh. Ay, ano ba yun? Spider-Man? Hindi. UFC 2. UFC, okay. Monday. Pasok ka ba nun? Hindi ko alam.
Pero parang wala na. Kailan Kasi- bang ano nyo? End. Kasi finals na namin ng first week sa June eh. Wala na yun. Oh, wala na ata. Wala na yun. Tapos nakapag-defense na kami. Siguro, wala na siguro. Ayaw nga pala, yung pala pagkukwentuhan natin, yung pala naalala ko. Ano ba ang ginawa nyo ron sa defense nyo? Pwede bang i-share yun? O ano? Sure, wala. Ano ang ginawa nyo sa defense? Ganun. Grabe yung mga group ko, W. W o ito, paano ba yung W na yun? W. Durugan ng Hinebra! Anong kalaban nila? Rain or shine. Rain or shine tayo eh. Siyam na lamang, wag lang magpaano huli. So ano nangyari sa defense? Ano ba yung dinepense nyo? Ano ba yung topic? Ano yan? Project monitoring and workforce management system. Ano yan sa in-interview namin sa Alabang? Client namin. Engineering ano sila? Company. Parang ano yun, parang ginawa namin sila ng system na na kikita yung project nila, yung progress, ganun. Ng Okay. building, ganun, subdivision. Yung latest nila dito sa alam mo Molino 3 yun, tapos subdivision, Oh. di ko lang alam kung isang subdivision yun. Kung ano. Pero para saan yung yung defense nyo? Siyempre IT ka, di ba? May program ba yun o ano? Alay, share lang namin yung system, tas manuscript, tas minor revision nga kami. May Di ba tapos yung defense nyo? Hindi, minor revision lang, pero yung final, sa 4th year pa yun. Okay. Amin kasi yung defense namin nung college ako. Sabi nga nila parang baby thesis lang daw yun eh. Madali lang, isang beses na namin dinepend yun eh. Parang imbis, kasi dati 2015 2015 pre So di ko lang alam kung meron na bang ganun. Parang lang, ICT, Information Communications Technology sa mga library, ganun. So, nakalimutan ko na 10 years ago eh. Pero parang ang point is, paano mapapabilis yung daloy ng information, ganun, para sa mga estudyante. Kasi imbis na maghanap ka ng libro, babasahin mo yung libro, parang Sa ano mo na lang, sa site mo na lang, hanap. parang ganun, nakalimutan ko na talaga eh. Kasi wala na masyadong ginawa ron eh. Parang Ako yung siya, pinabayad eh. library management system. Parang ganun. Ganun yung thesis namin sa nung senior high. Pero hindi kami yung more on computers itself parang dinepend lang namin kung paano siya makakatulong. Yan, parang ganun. Sa amin kasi may output pen pag ganun Gagawin niya talaga. Yeah. Pero wala akong masyado, nakalimutan ko na nga. Actually nga, binagbabasalan namin yun nung Karakot na naman, no? Parang 3 points si Karakot, oh. Shit, sana mo namin. So anyway, yun nga. Anong nangyari ba, nakakatawa pa na sa thesis namin? So yung brains ng thesis namin, siya yung nag-propose kung ano yung dapat gawin, alam mo yun, ito yung gagawin, yada yada. So kami, type, ganun. And then apat na tres pre, Karakot, wow! Five straight kay Karakot, wow! Shit, sana manalo Reynolds yan. Pero yun nga, so nangyari nung pre, nung defense na, tangin nagka-appendicitis siya pre. So, nasa kanya lahat ng information, alam niya ba niya, ako na bahala magde-depend. Diba? So kami taga-type, taga-print, yun lang yung ginagawa talaga namin pre. So kumbaga siya talaga yung namin,
ace player namin. Sabi bilang wala siya. Puta, basa talaga kami. Buti na lang, nakapasa. Mababait yung mga profs. Pinapanood ko din eh. Maganda no? Mababait naman yung mga prof during that time. So, yan. Nakapasa. Yan lang naman yung thesis nun. So, okay. Yan. Ano pa ba? Parang wala na. Hindi. Meron pa akong isa rito eh. Yung binigay sa akin, topic ni... wala na. Yung binigay sa akin topic ni Boss, mas maganda siguro kung separate episode lang talaga siya. Siguro next time na lang. Para maganda nga yung na yun. Hindi ako nakapag-prepare. Para mas maganda nga. Parang hirap kasi kung parang walang guest para doon. Sila makmak sana eh. Kaso nga lang, ayaw nila makmak. May gagawin daw sila eh. So, yan. Ano ba? Goods na? Goods na ako. Goods na, wala na, no? So, yun. Kaya na lang to, ano bang tawag? Ano bang gagawin ko? I-upload. Dali, yung dalawang, pagkakabitin ko na lang siguro to, no? Kasi, na-block eh, pucha. Na-block eh. So, yung pagkakabitin ko na lang to, tapos i-upload natin sa Spotify para maayos. And yan, announcement. Wala namang announcement. Siguro just prepare lang sa June 15, guys. June 15 may live live watch party ng US. Anong oras yan? Ay, ano? UFC 2 Freedom 250. Walang pang oras. Most likely pre mga yan. Baka mga alas 9. Baka alas 9 yan. Baka alas 9 yan. 8 a.m. Okay. 8 a.m. Eastern? Hindi. PH na to eh. PH na? Baka 8 a.m. nga. Pwede, 8 a.m. Yan. Maganda kung mapapanood natin siya yung pinakasimula ng main card. Kay Diego Lopez versus Steve Garcia, maganda laban din yan. Kasi stock siya, ang ganda Gusto mo panood si Michael Chandler. Tsaka ito pa rin Mauricio Rufy, pwede to eh. Maganda panoorin to si Mauricio Rufy. McGregor from Temu. Yan. Tapos si Josh Hockett versus Derek Lewis, pre. War. Suntukan malala yan. Walang mag-takedown dyan. Pero underrated na fight dito, pre. Sean O'Malley versus Ayman Zahabi, pre. Man, for some reason, pre, dinidisregard nila si Ayman Zahabi. Ayman Zahabi, isa sa pinakamatalinong fighter yan. Kapatid yan ni Firas Zahabi na siyang coach ni George St. Pierre. So, teammate na George St. Pierre yan sa Talaga? Talita mo, dalawa lang talo ni Ayman Zahabi, pre. And for some reason, dinidisregard siya ng mga tao. Feeling nila parang, wow, bakit yan? Yun eh, alam ko nasa 8 or 7 fight win streak si Ayman Zahabi, pre. And for me, fair yan. Kasi kailangan na siya umali ng panalo para makalaban ulit sa title match. And si Ayman Zahabi, kailangan niya ng big name para maging legit na title contender. So perfect. Perfect tong match na to. Yeah. Tapos co-main, Alex Pereira versus Cyril Gane. Feeling ko talaga matatalo si Pereira eh. Feeling ko advantage si Pereira due to the fact na hindi mag-takedowns. Basta hindi lang mag-takedown si Cyril Gane. Those, kahit sabihin natin na mas mabilis si Cyril Gane, tingin ko parang nakita na ni Pereira lahat eh. Alam mo yun? Sa kickboxing style, parang nakita na ni Pereira lahat. Parang alam niya na kung anong gagawin niya. Alamang na rin siya. So, yun. Tsaka Ilia Topuria versus Justin Gaethje. Gusto ko manalo sana. Gusto ko makita sa Justin Gaethje maging undisputed champion. Pero, Labo.
All time, ewan ko. Kasi, kung skill for skill, Ilya Topuria talaga. Skill for skill. Skill for skill, Ilya Topuria talaga. Pero po, iba rin kasi kung matsambahan siya ni Gaethje, nako. Diba? One hit. Ano din to eh, one hit quitter din to si Justin Gaethje. So, yan. Yan. Gusto ko sana makapag tayo, makapag live podcast nito. Tapos makapag live podcast din sana tayo ng NBA Finals. Yan. Ganda sana kung makakachamba tayo ng ganun. Maganda sana kung Game 7. Ay. Tapos Oo, wala maganda pasok. Game 7. Shit. Ganda nun. Wala tayong pasok, no? Yan, maganda. Tsaka, magli-leave din ako. Kailangan ko mag-leave din ng July 12. July 12, tatry ko rin mag-leave. May leave na ako eh, regular na ako eh. July 12, kasi McGregor vs. Max Holloway, hindi ko pwedeng hindi yan mapanood ng live dito sa bahay. Yan. So, most likely yan, July 12, tapos June 15. Makakapag-live podcast sana tayo yan. June 15 kasado na, wala na akong problema. July 12 yan. And for some reason may mga naniniwala mananalo pa rin si McGregor kay Holloway. Isa ako dun, tol. McGregor tayo, McGregor. Para sa storya, sige. Pero men, ewan ko kasi kahit sabihin natin, no, strong puncher, natalo na ni McGregor back then si Holloway, Pero wala, baby Holloway pa lang yun eh. Nakadalawang predict na ako si di ba? Oliveira, tapos Oo. yung kay Sean. Sean Yung kay Chimaev. Strickland. Men, napag-usapan na ba natin yun? Yung kay Chimaev tsaka kay Strickland. Hindi pa, no? Sa chat lang. Yun nga, pero hindi, parang napag-usapan natin yun sobrang saglit lang. Pero Pero yun nga, ganun siya no? Straight body lang si Sean. Ba't ganun lang? Straight body lang siya. man, ang tingin ko kasi Sean Strickland, pero ito, may system siya. Parang, pag hindi mo na-break yung system ni Sean Strickland, matatalo ka. So, kung papanoorin mo yung Adesanya versus Strickland, Strickland versus Chimaev, kung makuha niyo yung jab, kung mag-fall ka sa ganong klaseng match, jab-jaban kayo, matalo ka talaga kay Strickland. Kasi one of the best jabs yung nagawa, yung talent niya, yung skill niya eh. Sa pinaka-best jabs yun sa sa UFC. 'Di ba? And yun na nga, na-stop ni Strickland. Tulad nga na-mention natin nung sandali natin na pag-usapan. Once na ma-stop ni Strickland yung mga takedowns ni Chimaev, it's going to be a long night for Chimaev. Yun nga nangyari, di ba? Ang nakakabigla doon is, yun nga, na-stop ni Strickland yung ilang takedowns and nung ma-takedown man siya ni Chimaev, nakakatayo siya. Laki. Oo. Tsaka okay rin naman yung kay Chimaev nakakasabay din naman siya sa striking, di ba? Actually. Pero kasi, tingin ko, ito yung naging reason ba't nanalo si Strickland eh. Kasi ang fighting kasi is very subjective, di ba? Ginajudge siya ng mga judges, di ba? Ginajudge siya. And kung kunwari ikaw, papanoorin mo yung isang fight. Si Strickland, stand-up fighter. Si Chimaev, isang wrestler. And most of the time, makita mo na nasa taas na sila. Striking match ang nangyari. Diba? So, ang picture is, so nagagawa ni Strickland yung game plan niya na maging striking match yung isang MMA fight. Diba? Pero kung sabihin natin, ma-takedown siya ni Chimaev, lahat ng
most of the time, ang laban ay nasa ground. Masasabi mo na, okay, kontrolado ni Chimaev yung fight. Diba? Kahit sabihin natin na si Chimaev ang ano eh, ang sumusulong eh, ang, di ba? Ang nag-a-advance eh. Pero hindi, makikita mo, nagagawa ni Strickland yung plano niya. Kung titiyan mo yung itsura din ni Strickland, wasak-wasak din yung mukha niya kay Chimaev, Dugo, bali yung ilong. Bali ang ilong niya, maga yung labi niya. Kaya nga ano pre, yung style, tulad na sinasabi nila pre, styles makes fights. Tinan mo siya, Dricus du Plessis. Diba, tinalo niya Strickland twice. 2 beses niya tinalo Strickland. Ang ginawa ni DDP, sinira niya lang yung system niya, Yung Strickland, jab, yung jab straight, diba, hook, ganon. Tapos tip, yung tip pre yung parang front kick yun. Tip. Yun ang term sa Muay Thai. Yung mga front kicks niya, Strickland, walang pakialam sa DDP ron. Sulong lang siya. Yung ginagawa niyang blitz, yung awkward na ginagawa niyang ganon. Yung tumatama kay Strickland, tumatama kay Strickland, kaya nakangayaw din sa Strickland sa kanya. So, yun. Panoorin ko nga, hindi ko pa sinapanood yung laban nilang dalawa eh. Ganda laban yun. Ang first match yata is split. Second match is unanimous decision. Ano pinagkaiba nung split tsaka nung anonymous? So, may 3 judges. So, for example, unanimous decision means na yung 3 judge is nag-favor kay Strickland. Pare. Yun ang unanimous. Pero, ang split decision, so may 3 judge. Pare, si judge number 1 kay Strickland, judge number 2 kay Chimaev, si judge number 3, Strickland. So, 2/1 split decision. Yan. Meron din tinatawag na majority decision. Pag sabi majority decision, si judge number 1, sabi niya, draw. Judge number 2, let's say sabi niya Strickland. So si judge number 3, sasabihin ni judge number 3, Strickland. Yan. Majority decision, panalo si Strickland. Yan. Dami na yan. Majority draw, mayroon din majority draw. Pag sinabi majority draw, judge number 1, draw. Judge number 2, Strickland. Judge number 3, draw. Kahit may isang judge na umuo kay Strickland, majority draw pa rin yun. Ayos. Okay yun. Oo. New learnings. Terms sa MMA yan. So, yun na nga upload ko na lang to sa sa Spotify. Tapos thank you sa mga nanood. And yun, i-upload na natin sa Spotify. Pagdurutukin ko pa. So, it may take a while. And the zone, pakiayos naman. Okay? Guys, please. Okay. So, thank you guys. Peace out. Let's go.